Good afternoon, Dr. Cortez here, and for the subject, personal finance. Firstly, welcome to my class. Hoping that everyone will listen, digest the lesson. Once again, those who have not yet known me, that is my full name. Those are my credentials. I'm Doctor of Philosophy, I'm Doctor of Business, a licensed professional teacher as well. So those are my data. It's proper to start with the mission and vision of the school. So I will take you responsible for the mission. I know every time, every subject, these are being discussed na. And sa ating mga flag ceremony, I know that these are being discussed as well. And so baka may naliligaw dyan, the title of the subject is Personal Finance. For week 1, we'll go to the introduction of the subject. And I'm teaching finance for the longest time. I have been teaching finance since year 2000. So for the last 26 years, I have been handling the subject financial management, personal finance, accounting, financial analysis, taxation, business finance. Yun ang mga expertise ko when it comes to finance subjects. And let's go. We start with the description of the course. When I say course, the course is the subject. So the course description for personal finance. This course provides an introductory study about the subject of wealth management and contemporary personal financial planning. So itong subject is different from financial management. Maybe you have taken financial management. Ang FinMan, it focuses on managing the finance of a business. So, proprietorship, partnership, yun, pag-manage ng asset, pag-manage ng liability, yun ang focus ng FinMan. Sa personal finance, ito yung focus is your personal wealth, managing your wealth, managing your savings, and managing personal planning. So this course provides an overview of the major components of financial planning, consumption planning, paggamit ng mga resources natin, cash, asset, receivable, and different resources. Maraming klase ng wealth kasi na hindi lang financial. So we should know how to consume wisely yung mga resources na yan. Kasama rin dito sa yung savings, the importance of savings para sa mga student like you or employee later on. Kahit kunti lang sweldo, dapat may savings. Kahit kunti lang pera mo, a certain part of your money should go to savings. So, we cannot avoid savings. Hindi natin pwedeng sabihin kunti lang yung sweldo, kaya hindi na dapat mag-save. No? So, no. Dapat may savings pa rin. If ikaw ay minimum wage earner lang. And included here, the debt management, investment planning,
pag-manage sa mga utang natin. Sometimes we cannot avoid debt, credit. So we should manage. Ang maganda, mas marami ka dapat na savings kaysa debt or utang. We should also know investment planning. Yan. So after investing, may matitira pa rin para sa saving. So we can't avoid investing. So hindi natin ginagastos lahat ng ating mga sahod. Dapat may sinesave, may for entertainment, dapat meron din for investment. Example, banking, no? Having a bank account is a form of investment. Bank deposit, savings account. Bumibili ka ng mga stocks, bumibili ka ng mga property, those are investment. And also protection planning, kasama dito yung mga pagkuha ng insurance, protecting your family, your life. Health insurance is a form of protection. And as well, kasama dito as well yung mga retirement planning, pagkuha ng mga pension plan para pa ikaw ay nag-retire na or medyo may edad ka na, matanda ka na, may darating sa yung pera in the form of pension. Pag meron kang ginawang pension ngayon pa lang na medyo bata ka pa, example, your will pay pension payable for 25 years. So 20 years old ka ngayon. So yearly you pay. So pag 45 ka na, tapos ka magbayad ng pension. Pero siyempre ang pension, hindi mo makukuha agad-agad. Ang pension ay binibigay pag ikaw ay 65 years old na. So pag wala ka ng work, pag retired ka na, meron ka pa rin makukuha. Not in the form of salary, but in the form of pension. And also mga property, mga lupa, estate planning. No? Estate means your property. Mga lupa, bahay. Okay, so yun ang mga focus ng isang personal finance. Wala diyang binanggit about managing the finance of the business. Kasi those are for financial management subject. So throughout, the focus is placed on the practical application of pag-manage ng pera, pagbase ng mga different asset. Portfolio, pag sa portfolio, ito mga investment mo, no? Mga listahan ng mga investment mo. There is the portfolio. And paggamit din ng yung mga asset. Pag sinabing asset, ito yung mga property mo na mayroon siyang value. Pwede siyang tangible, nahawakan. Pwede siyang intangible, hindi nahawakan. Yung dalawang klase ng asset. The two major categories of assets are the tangible. Example, nakikita mo yan, pera, property, bahay, sakyan, those are tangible. Yung isang type naman ng asset which is intangible, ito yung mga hindi mo nakikita, like copyrights, patents, franchise, yan, mga trademarks. Yun, yung mga asset na hindi mo sa nakikita o nahawakan. So we call those as intangible. So yan ang background ng ating subject. The description of the subject, the description of the course, and we go to the objectives, no, ng subject natin. Pagkatapos ng SEM, ito yung mga you're capable of doing or ito yung mga dapat yung malaman pagkatapos ng isang SEM. By the end of the SEM, the student will be able to, number one, understand the major types, functions, importance of financial service organizations and the trends in the financial service industry. Pagdating naman sa finance, the two major categories of finance is the uses of your money and the sources of your money. And the different financial services na hindi natin masyadong utilize yung paggamit ng mga bangko. Although meron kang bangko
online, no? Kasi pwedeng online ang banking eh. Di ba sa GCash mo meron kang CIMB? CIMB is a online banking. Try nyo, pwede kang magbangko sa if you don't know yet, merong mga online banking sa inyong mga GCash, di ba? Yung mga pag hindi nyo pa alam, kung pupunta ka sa iyong wallet, save, borrow, invest, di ba? Punta ka sa save. Sa save na save na dito. Save na tab. Pagpunta mo sa save na tab mo, meron ka doon magkita ang save. Save, di ba? Tapos may nakalagay doon yung mga wallet mo, mga bangko mo. Example, CIMB. So, pero ka mag-deposit, pwede kang mag-withdraw, pwede kang mag-open, pwede kang mag-invest sa mga GCash mo. So, pwedeng online banking. Kaya lang, hindi natin masyadong ginagamit, no? Yung mga financial services ng mga bangko, ng mga insurance companies, mga pension companies, financial services. So we should also appreciate the importance of socioeconomic influence of personal financial planning. So we have here like seven objectives. You should know how to mitigate or plan your risk. Example, insurance is a part of managing risk. Insurance, health insurance. These are part of managing risk. Understand the importance of having your own personal financial goals. Hanggang sa number 7. So I will let you responsible dito sa mga 7 objectives ng ating subject. And hopefully, at the end of this SEM, ito yung mga kayang gawin. Okay, so for this week 1, ito yung ating, that is our target. And for week 1, ito yung ating mga lesson. We only have 4 lessons. I'm going to discuss today for week 1 itong introduction natin. And I'm going to upload sa ating Google Classroom yung syllabus at itong PowerPoint. So based sa ating syllabus, na-upload ko at the end of this lesson. So week 1 natin sa syllabus, itong nakalagay. The introduction, what it means to be wealthy, the importance of savings, and the steps to the true wealth. Yan, yung ating yung ating lesson for today. And before I continue, I just want to reiterate, karami naman dito yung naging student ko last SEM sa agricultural and industrial management, di ba? So this yung pa rin yung ating policy pagdating sa I'm very strict with the attendance. So at the end of viewing this video, you just comment your name sa YouTube channel ko. So I'm going to upload this once. This is uploaded sa di ba, sa ating YouTube channel. You comment your name, don't forget to comment your name sa YouTube channel ko, and that will serve as your attendance for today. And same policy pa rin tayo, di ba? Very strict tayo sa attendance. May nadadrop because of not attending. And we have quizzes. Sometimes we have quizzes at the end of the lesson kasi 3 oras tayo. We don't consume naman the whole 3 hours. The last hour is allotted to activity. Activities may be an assignment, a research, or a quiz. And I also upload activities per lesson. Sometimes quiz, sometimes activities. If I upload an activity sa ating Google Classroom,
meron siyang deadline, di ba? Normally, 6 days ang deadline yan, and I automatically lock the link for the activity. So, be mindful of the activity kasi meron siyang deadline, and normally I don't reopen the link for the activity. So, pag nag-labs activity, hindi ko na masyado siyang binubuksan. So, be mindful of the deadline for the activity. Especially yung mga nakalimot na dito, no? Or may bago ditong student. You have forgotten. Okay? And given the classroom policy, and I know madalas ang mga ulan dyan sa Cagayan, sometimes walang connectivity kayo. So, pag walang connectivity, nagtutuwasya pa rin ako. Pero siyempre, ina-excuse naman natin yung mga walang connection. Pero tuloy-tuloy pa rin. Unless mayroong announcement si Sir Brian na walang klase for a certain day. Okay, so for this lesson, week 1, ito yung introduction, what it means to be wealthy, the importance of saving, and steps to the true wealth of a person. So, apat ang ating topic now that hopefully I can finish everything ngayong araw na to. So for the introduction, so I will let you read first the intro ng ating subject. So i-digest mo na yung ating introduction about personal finance. Okay, so hopefully you have read the introduction. So personal finance is a term that covers managing your money, gastos, savings, and investment. Ito na discuss natin kanina. And additionally, kasama rin sa personal wealth, personal finance yung pag-budget. Budgeting ng iyong pera. Paggamit ng bangko, pag-deposit sa bangko, pag-invest sa bangko, paggamit ng mga service ng bangko. Hindi lang naman pag-deposit or withdraw ang pwedeng provide ng bangko. Banking can provide you investment options. Banking can give you financing. Pag meron kang utang yung bahay, utang yung sasakyan, yung bangko pwede mag-financing sa'yo. You can pay your bills. You can manage your wealth. You can manage your investment. And insurance. So,
Wala pa siguro dito may insurance, no? Pero pag ikaw ay working na, ang daming lalapit sa'yo para mag-offer ng insurance. It can be medical insurance, health insurance, life insurance, funeral. Like St. Peter, no? St. Peter is a form of insurance. And mortgage as well, pagsangla ng mga property, managing mortgage, mga retirement, pag retired mo, pension, no? Pension, having a pension plan is a form of providing for your retirement. And some lessons as well about tax. Personal tax, no? May mga tax na pang business, may mga tax na personal. Kung ikaw ay nagsasahod, meron kang tax na binabayaran, that is the withholding tax. And yun nga, no? Estate planning, pag-manage sa mga property. So the term personal finance often refers to the entire industry that provides financial services to individuals and households, walang nabanggit na corporations, and advises them about financial investment opportunities. Nag-aalok ng mga life insurance, those are part of financial services. Nag-aalok ng mga pension plans. But ang bangko hindi nag-aalok, no? But if you will go to the bank, they can offer you financial services like checking account, like deposit, or mutual funds and financing. So those are the definition of personal finance. So you will notice na talagang nakafocus siya sa individuals and households. Yun yung mga personal lang natin na finances. Never mind yung sa business. Although if you have business, yung personal lang, hati kasing business sa yung personal finances. Huwag yung pagsamahin yung pera ng business sa personal na pera. Yung pera ng business, may sariling pangalan yung business, pera yan ng business. Pero nga rin yung sarili na pera. That is the focus of personal finance. Okay, so moving on. So personal finance then, this is still part of personal finance. Distinguish sa personal finance, we should know how to distinguish between good and bad advice and make intelligent financial decisions. So, may mga tao ng trabaho ay mag-advise sa atin about financing. Ito tinatawag natin ang financial coach, no? Tawag natin sa kanila. Example, pag may nag-alok sa'yo ng insurance, si coach ang tawag natin sa kanila. Nag-alok ng investment, no? Example, ang insurance ko, Manulife. I pay every quarter ng Manulife. 14,000 every quarter. Ang Manulife kasi meron siyang investment tapos isa insurance. Okay. So pag nagbayad ka sa Manulife, yung 30% is for investment. Yung 70% is for your insurance. So pag gusto mong malaman paano gumagana yung investment part ng binabayaran mo sa kanila. So, get advice of financial professionals. Personal finance includes income, spending, savings. So, pag yung tinatanggap nating pera, how are you going to divide? Meron pang emergency, pang entertainment, pang investment, pang savings. Sa yung income, example, you have 30,000 income per month, di ba? Paano mo sa hatiin?
in spending. And basic naman dito huwag kang gagastos, huwag kang mag-spend ng lampas sa iyong income. Kaya nagkakaroon ng poverty. Some people are spending beyond their means, beyond their income. So dapat, Tagalog may tawag tayo ganyan, sa Tagalog, yung kasabihan sa Tagalog. Habang maiksi yung kumot, pagtiis ang mamadugtog. Ibig sabihin, kung ito lang yung kaya ng pera mo, hanggang doon ka lang nagastos. For the savings, sabi kanina, just to mention again, kahit kunti lang yung sahod mo at meron kang savings, lahat ng amount may 5% So, sabihin natin savings natin 5%. So, kahit magkano ang sahod mo, 5% kunin mo. Kahit 10 piso, may 5% yan. 5% will go to your savings. Will go to investment, will go to protection. Protection is mga insurance. Smart personal savings involves developing strategies that include budgeting. Okay, so I know some of you here have been doing budgeting. A certain amount of budgeting, kahit kunti lang, at simpleng budget. And some of you here have emergency fund. Important. Pag may nagkasakit, wala kang pagkukunan, mangungutang pag walang emergency fund. It's important din pag kaya. Para sa namin, sa aming family, sa clan, bawat month, nagka-contribute ng 120 pesos per person sa aming clan. Monthly, 120. Pag may 50 members ang iyong clan, 50 members ang isang clan, and bawat isa will contribute 120. Sa isang month, pero may ipon 6,000. 6,000, pag may nagkasakit ng member ng family, may kinukuha doon sa naipon, tapos binibigay doon sa nagkasakit on hospital member ng family. Pero tig 1,000 lang. Hindi pwedeng ibigay lahat, no? 1,000 lang. Hindi pwedeng ibigay lahat kasi maubos yan pag marami nagkasakit. That is creating an emergency fund. Pay off debt, mahirap pabaon sa utang pag hindi mo sa binabayaran. Pag naipon yung utang mo, sabi, meron mong credit card yan, using credit cards. Ginamit mo siya. Tapos hindi mo siya binabayaran, yung kanyang minimum na 200 bawat month, hindi mo siya binabayaran. Tapos naipon siya ng naipon. So later on, kasi pag di mo siya binayaran, naipon siya, tapos meron mo siyang penalty. The late charges, plus the interest, no? Naipon siya. Hanggang malayin mo na lang, masyado lang malaki yung utang. So, be wary, no? Yung pag-manage ng pag-pay ng debt. Pwede namang yan, no? Para di mo makalimutan, pwede naman siyang auto-debit sa iyong GCash na example, utang ka na 100 per month. Pero kung subscription na 100 or 200 per month, pero wag makalimutan, i-set mo sa auto-debit para pag nakalimutan mo siyang bayaran, mag-automatic na babawas sa GCash. Okay, here's a plus box. Personal finance is also about having enough for short-term financial needs. Ang mga short-term financial needs, yan, sa pagkain, di ba? May naubusan supply sa bahay or tuition fee, biglaan siya. Yan ang also part of personal finance, planning for retirement, saving for your child's college education. Dati merong CAP hindi ko lang alam kung merong pang CAP ngayon, CAP CAP. Dating CAP, pag wala ka pang anak, parang nag-iipon ka na per month contribution. Iniipon ko yan para sa education ng iyong anak. Para siyang insurance, pero
Hindi yan para sa funeral, hindi yan para sa health, kundi para sa education ng iyong anak. Sa CAP dati, CAP, binabayaran bawat month. Para pag college yung anak mo, wala kang masyadong problema. Kasi nakapag-save ka na para sa education, college education. Okay, and let's go to the next. The next topic, so that was the introduction. Ito naman ay what it means to be wealthy. So we're talking about personal finance, we're talking about so, kailan ba masasabi na wealthy? So hindi lang financial lang wealth. Although the most common measure of wealth is finance. Financial wealth refers to the accumulation of monetary resources. Pwede siyang pera, pwede siyang asset. Pag sinabing asset, mga property, building, land, vehicles, equipment, machinery. Matangible yun, no? Matangible. Kikita. Plus, pag meron ka mga franchise, may franchise ka ng Jollibee, asset yun. O yung franchise is an asset but it is intangible. Intangible means hindi siya nakikita. Meron kang patents, may nagsulat ka ng libro, example, for tulad ngayon, nagsulat ako ng libro, pag na-publish siya, so may copyright. Ibig sabihin, meron akong kita sa mga librong mabibenta. Asset yun. Copyrights is an asset. And that is intangible. Okay, so asset. Investment is also an asset. Na? Mga pera mo sa bangko, pag meron kang investment sa property, investment sa bonds, investment sa stocks, investment sa bitcoins, time deposit, investment sa dollars. Yan mga passive income. Makita ka dyan. Pag meron kang paupuhan, apartment o passive income, pag natin dyan. Pag meron kang tindahan, so income. Maraming racket no? Sabi pag prof ka, tulad ko, professor. Pag prof ka, maraming racket Nagtuturo ako. I have 5 schools now. Sa 5 schools siya aking income. Nagsusulat ang ng book para mayroong kita. May consultancy. Merong consultancy na mga consultancy about business, consultancy about research. Minsan kasi umupo ko sa mga panel, mga defense na. So may kita yun And meron akong franchise. Meron akong franchise na Tok delivery. Yan. Yun ang income. So it serves as a primary indicator of an individual's capacity to meet needs and pursue goals. Yung wealth, financial wealth, the most common forms of capacity ng isang person. Indicator of kanyang capacity to meet needs, pumili, mag-invest, financial. Pwede namang intellectual. Intellectual wealth is the knowledge and skills acquired through education and experience. Includes ability to think critically. So, intellectual, pwede ka mag-aral, pwede magbasa ng libro. You can gain that from experience. Pag medyo matanda ka na, medyo ahead ka na sa age, marami ka ng marami na experience. You are now wealthy sa experience. So, pag nag-aaral ka, ang wealth mo, education pa lang. Example, 21 years old ka pa lang. Naging wealthy ka sa education. Nag-masteral ka. At the age of 23, may master's degree ka na. At the age of 25, meron ka ng doctoral degree. So, you are wealthy in education. Ang kulang sa'yo, experience. Kasi hindi mo pwedeng madaliin experience. Experience are gained throughout the years. Sa pag-manage mo ng isang business, sa pamamasukan mo sa isang company, yun, you gain
Hindi mo sa pwedeng madaliin. So, sometimes you can also gain experience pag nagpapa-tutor ka, nagpapa-coach sa ibang mga business owner. Yan. Kasi hindi lahat sa school din nakukuha. So, pwede ko din ng mga seminars, pagpa-coach sa mga financial advisors, mga business persons. Yun. Pwede magpa-coach sa kanila. No? Kasi, ibig sabihin yan, if you don't have the experience, you can have the experience by getting those from expert. Magpaturo ka sa may experience para at least meron ka na experience. At ang turo nila, actual, based sa kanilang experience. The third form of your wealth is emotional. Emotional wealth encompasses the state of one's mental health and emotional stability. Pag bata ka pa, parang hindi mo masyado emotionally stable, no? Parang madali pa silang panghinaan ng loob. Baka iyakin pa. Ano pa? Fragile. Fragile pa yung kanilang mga emotions. Madali masira ng loob. Iba nga, commit suicide, di ba? Bata-bata. Yung mga teenagers. Yung mga teenagers na very, very prone sa suicide. Pag medyo adult ka na, 34, pang malakas ka na, bihira ka ng ma-disturb, mentally disturbed. Hindi ka masyadong na tinatamaan ng pag medyo matured ka na. Hindi ka na masyadong tinatamaan ng stress, depression, mental disturbance. Yan, habang tumatanda. Yung pangatlo, social wealth. Meron kang needs na social, dapat nagkakasalamuha ka. Diba? Kasi, matalino ka. Intellectual. Marami kang pera, financial. And you're emotionally strong. Ang kulang sa'yo, wala kang masyadong kaibigan. Hindi ka masyadong nagkakasalamuha sa ibang tao, wala kang masyadong network, wala kang masyadong connection. Pag negosyante ka, you're trained, yung mga BSBA kayo, or you're being trained to be a business person, you need to interact with the people, mga customers, suppliers, investors, the government, business owners, competitors. Kasi no man is an island, you can't survive na mag-isa ka lang. So, yun ang mga taong to. Social wealth is based on the quality and quantity of an individual's social networks. Customer base. Yan. Relationship with the customers, relationship with the suppliers. Strong connections can enhance opportunities for personal. Yan, di ba? Pag minsan nakakuha ng mga customers mo, pag umatin ka sa mga conference, convention, business meetings, pag mayayain ka, diba? Usahin yung mga customers na makakukuha mo sana by attending mga meetings, mga business group, business club meetings. So we need social, no? Mayaman ka, yaman na yun, no? Pag may mga apat na to, napakayaman mo na. Di lang financial. No? Kulang pa kulang pa tatlo lang. That is a true wealth. Hindi lang financial. Okay, so I'm moving the slide now. Building a strong foundation. Foundation pa sa pinansa, personal. Foundation of personal finance. Strong financial foundation is built on effective budgeting. Marunong kang mag-budget. At ang pangit, marunong mag-budget, hindi ka marunong mag-manage ang debt. So dapat, mag-budget, personal,
Kasama siguro sa budgeting, no, yung pag-manage ng debt. Example, no, kung nag-budget ka, hinahati mo siya kung saan mo pupunta. Pero, huwag mong hatiin siya para sa personal mo. Dapat meron diyang part na para sa mga utang. Huwag kalimutan yung utang. Debt management. Bayaran pa konti. Bayaran pa konti. Tama, pag meron ko siya ng lot, 30,000 yung sanla. Pag di mo kayang bayaran, pag di mo kayang tubusin, meron kang 10,000, ikulang pa sa pantubos. Di bawasan mo na yung principal. Di ba? Para bumaba yung principal. At bababa din yung binabayaran mo per month. Di ba? Yan ang pwede mong gawin. And consistent saving habit. Nagsasave ka, di ba? Pero dapat consistent. Minsan kalimutan natin eh. It ensures stability and prepares individuals for unforeseen financial. Pag meron ka nakasave, di ba? Meron kang dudukutin. Di ba? Meron tayong saying, pag meron kang sinuksok, meron kang padudukot. Pag meron kang binutin, meron kang itinalain. Okay, important as well yung investment. Okay, iba yung savings sa investment. Ang savings, pwede siyang personal savings. Sa ano lang, alkansya, yung piggy bank. Meron kang piggy bank. Or ano pa. Sa ilalim ng kama. Sa ilalim ng kama mo, tinatabi mga pera mo. Sa ilalim ng unan, sa aparador, sa kawan, maleta, diba? Sa kisame, pabinabawan mo ba yung mga savings mo? Or pwede namang savings sa bangko, di ba? Para mas safe, o di sa bangko. Sa bangko mag-save. O kaya sa GCash, di ba? O sabi ko kanina, sa GCash mayroong save na button dun, di ba? Pwede mo sa ilagay. Pero savings, guys, wala sa masyadong kita. Hindi ko makita masyadong savings. Kasi walang masyadong interest ang savings. Sa bangko, yung savings mo sa bangko, meron siyang interest, pero naman ako hindi lang. So, minsan, we need investment. The role of investment, pag-accumulate ng wealth. So, don't get me wrong ang i-invest natin ay mga perang sobra. Huwag kang mag-invest ng perang kailangan. Example, yung pera mong pang tuition, parang invest mo. Yung investment kasi, hindi naman sa masyadong sure. Nakikita. So, ang ina-invest mo, yung perang sobra. Parang pag dalugi man yan, since sobrang pera mo naman yan, hindi po sadong kailangan. So, okay lang. Yun ang investment. Investment play a crucial role in wealth accumulation, allowing individuals to grow. Pag savings, ang pera mo hindi masyadong nag-grow. Pag in-invest mo yan, mag-grow. Kung saan pwedeng investment, o di sa time deposit, sa stocks, sa forex, sa bonds, property, paintings, sa passive income. And so, may kausap ba ako dito? Are still there, guys? May tawa pa dyan. Okay. Emergency funds and savings. Maintaining an emergency fund is vital for financial security. Para sa ng emergency. Pag may namatay na kamag-anak, may na-hospital, emergency. Kasi emergency, hindi that we don't expect emergency, but we cannot avoid emergency. Bigla kang nasugatan, tatahiin yung noo mo. Pag anong patay sa hospital, 7,000. Diba? Tahi lang yun, simpleng tahi. So, meron ka dapat na funds, mga unexpected events yan. So, magkano? Ideally, ang emergency fund mo should cover 3 to 6 months of living expenses to ensure financial resilience. For example, isang buwan, ang gastos mo sa iyong mga gastos, pagkain, ay 10,000.
Isang month yun. Tubig, kuryente, pagkain 10,000. Sa emergency funds mo, dapat 5 times 3 or times 6, mga 50,000 ang yung emergency funds. Depende sa isusin mo ha, kasi nga, it depends on your living expenses. Isang buwan magkano ginagastos mo? 10,000. Kung di times 5 mo, that is 50,000. That is your emergency funds. So, depende kung magkano ang ginagastos mo sa buwan. Okay, so let's go to next slide. Luxury versus comfort. Wealth can provide access to luxury goods and experience, but true comfort often lies in the ability to meet essential needs with peace of mind. May mga necessity, tapos may mga comfort yung basic lang. Yung komportable ka lang, di ba? Pag luxury ka sobrang sobrang laki na. Example, pagdating sa pagkain, comfortable. You can eat comfortable. Yung pagkain comfortable ka na, okay na para sa yan. Satisfied ka na dyan. Comfortable ka na para dyan. Adobo, di ba? Okay na, adobo lang. Comfortable. Pero pag bumili ka ng steak sa restaurant, lechon, o di yan, luxury na. Di ba? Example, panghimagas, o chocolate, okay na. Di ba? Pero pag bumili ka pa ng cake na panghimagas, so ano na siya? Luxury. O pagdating sa mga clothing, comfortable naman kahit walang tatak di ba? Pero pag luxury, mga branded na. Kailangan mo. Access to opportunities. Individuals with financial wealth often have greater access to educational and professional opportunities. O pag meron kang wealth, kapag-aral ka, this access can lead to enhanced career prospect. Pag pag-aaral ka, kasi meron kang magandang trabaho na pwede mong puntahan. Marami kang pagpipilian Pag maswerte kayo, ang course nyo, 4-year course ba? 4-year courses kayo. Iba, 2-year courses lang. Mas broad ang yung mga prospect. Mas broad yung school when it comes to employment, di ba? Kaysa mga 2-year courses, technical courses. Kung nag-aaral ka. Although ibang graduate ng senior high school. Pag graduate ng senior high school, ayaw na magtrabaho ng iba. Sabi nila, pag graduate ng senior high school, raw sila employable. Pero kasi, di ba, kahit senior high school ka, pwede ka sa call center. Pag ganyan mo sa call center, hindi ka naman po-promote. Pag wala kang degree. Hindi naman pwedeng employed ka lang nang walang growth sa isang company. So, dyan magkakatalo. Di ba? Kung meron kang wealth, you can choose your degree, your course sa college para pwede kong mamili ng iyong employment na and health and well-being then. Wealth significantly influence health outcomes. Financial resources can afford better healthcare, nutrition, wellness opportunities, contributing to improve physical and mental. We invest in our health. Health is wealth kasi. Kasi pag bata ka pa, okay, sige, pag bata mo, wala pang masyadong inaalala. Wala pang sakit di ba? Pero pag kung may example ng 40, yung a certain portion of your money will go to health. So, dapat nag-invest ka na rin. Kaya nga may mga tao, they are investing sa health insurance. Wala pa rin masyadong sakit. Pag, example, 20 years old kayo, you will now invest in health card. Maraming klase ng health card. Diba? Local Life, iCare, MaxiCare,
value care, marami, no? So, iba, kahit bata pa lang sila, nag i-invest na sila sa health card for emergency. Ayan. Or like ikaw employed na, pag employed ka na, you'll be a member of the SSS. So, nagbabayad ka na sa SSS. Para pag nagkasakit ka, meron kang mabubuhang benefit. That is health and well-being. So, mas marami kang pwedeng gawin. You can afford to have monthly check-up, executive check-up, monthly, para malaman mo kung meron ka lang sakit. Pag walang pera, hindi malalaman. Kasi walang pambayad sa doktor. Malang doctor's fee, di ba? Plus yung mga laboratory, mahal. Yan ang benefit ng you manage your wealth. Meron kang iniipon. Okay, I'm moving my slide. Andiyan pa ba kayo? Tao mo ba dyan? There's the importance of savings. Why do we have to save? Importance of savings. Bakit need mag-save? Ito yan simpleng sample lang, suggestion. How are you going to divide your income? 50% of your take-home pay or net income, depende pag ikaw ay may sahod, ang tawag take-home pay. No? Pag sabing take-home pay, ito na yung mga nabawas na lahat. Example, ang sweldo mo 50,000. Babawasan siya ng SSS. Babawasan siya ng tax. Babawasan siya ng PhilHealth. Babawasan ng pag-ibig. Ang matitira sa 40,000. Yung 40,000 na natira, yun ang tinatawag nating take-home pay. At tinatawag sa take-home pay, yan ang pwede mong iuwi sa family. 40,000. Pag-employee ka, di ba? Na pag businessman ka, net income ang tawag natin dyan. Pag sabing net income, bawas na lahat ng gastos sa kita ng iyong business. Kaya net income or net profit, tawag natin dyan. Sabi dito, sa matitira sa iyong pera, net income or take-home pay, 50% of that goes to your living essentials. Pag sabing living essential, ito yung mga ginagamit mo para mabuhay. Rent, utilities, kuryente, tubig, groceries, food, and transportation. Mga necessities pa. Kalahati ng iyong take-home pay ay mapupunta dyan sa mga living essentials mo. Di ba? 40,000 o di 20,000 mapupunta dyan. Yung natitira, 20,000. Yung 20,000, 30% of your take-home pay is allocated to discretionary expenses. Pag sabi discretionary, depende sa'yo kung gagamitin mo to. Or depende sa kung bibilin mo tong mga to. Example, dining out, pagkain sa labas, shopping, discretion mo yun Nasa sa'yo, di ba? Giving to charity, nasa sa'yo. Yan ang 30% mo. Now, yung 20%, kasama na sa 30%, ay mga entertainment Entertainment, manood ng sine, magbiyahe, magbakasyon. Kasama na sa 30% yun.
Yung natitirang 20% goes toward the future. Ang future to. Example, pambayad ng utang, pang-invest, savings mo, retirement, and emergencies. Ayan, dyan mo pupunta ang iyong 20%. So yung mga savings mo, um, emergency and investment, ay nandito na yun sa 20%. Kasi pang future yan eh. So anything na about your future should go to your 20%. So that is basic a suggestion on how you divide your take-home pay. Yung net income mo or yung take-home pay. So bahala ka paano mo sa kung saan mapupunta yung discretionary, saan mapupunta yung future at 20%. Kasi 50% fix yan eh, di ba? Fix yan. Sabihin, palaging meron kang living expenses. Okay, so removing the slide. Sorry kanina, if you don't know how to manage your finances, kasi ano naman tayo kasi, kayo ang degree nyo ay ang course nyo ay BSMA Marketing Management. May mga estudyante kasing major na Financial Management. So medyo sanay sila sa finance, mga lessons. Kapag nag-graduate ka na, marketing management ka, you can't avoid na may ka-encountered about financing of your business. Hindi naman napag-aralan lahat sa school. So, ang mo dito, you seek the help or you consult mga financial experts, mga financial coaches. Ang tawag natin dyan. Sabi ng mga financial expert, generally recommend putting away 20% of each paycheck every month. Once you have built up your emergency fund, don't stop. Continue funding the money 20% toward other financial goals, such as a retirement fund or a down payment. So, that is true. Yung 20% talaga is talagang needed. It means you cannot avoid allocating 20% of your income for future purposes. Huwag nating baliwalain. No? Ibig sabihin, don't just focus on the future. Don't just focus on the present. Magdala tayo ng 20% sa future. Yung sinabi yan, there is the words of financial experts. O pwedeng 20%, pwedeng 15%. Sa inyo naman di ba? Pwedeng 20, 18, 15, 17. Huwag na sigurong 10%. Sabi mo baba na yung 10%. Okay, so hoping that you are getting something sa ating lesson. So we're going to continue. Flexible repayment programs. Ito mga part kasi ng personal finance yung debt, utang, no? Debt management, pag-manage mga utang. Hindi natin kinakalimutan. Para tayo mababaon tayo sa utang, kung we don't know how to manage, kung nakalimutan natin, nabayaran yung ating mga liabilities. And we cannot avoid liabilities. No? Lahat naman siguro dito sa atin may mga utang. Kahit nga sa Miguel Corporation may utang. So part ng isang business, part ng isang personal, ng isang person yung kanya debt. So yeah, we are now tackling this lesson sa pag-repay ng mga utang. Flexible repayment programs. We have 3 types of how are you going to repay or bayaran
yung mga utang or paano natin binabayaran ang mga utang natin, mga different types of scheme or process, no? First one is graduated repayment. Graduated means tumataas na. Graduated. What tumataas? Alin tumataas? Progressively increases the monthly payment over 10 years. Kaya may mga utang, may mga pautang na para mabilis mo sang mabayaran ay taon-taon tumataas yung premium o yung perang binabayad mo doon, taon-taon ay tumataas. Buwan tumataas siya. Example, umuupa ka sa may utang ka, sabi nung nagpautang taon sa, sige bayaran mo yan sa unang taon, 1,000 monthly. Pero sa pangalawang taon, 1,500 monthly. Sa pangatlong taon, 2,000 na monthly. No? Para mabilis mo sang mabayaran. Kasi nga pag pare-pareho yung example, 10 taon, puro 1,000 per month ang binabayad mo. So matagal siyang mabayaran. At siyempre, yung value ng pera ay tumataas. So pag ikaw nagpautang, huwag kang papayag na 10 taon pare-pareho yung payment per month. Lugi ka, no? Kasi yung 1,000 ngayong taon na to ay iba ang value sa 1,000 pesos sa 2030. So dapat progressive. Pag magbayad ka, progressive. Graduated, no? Tawag natin dyan. Kasi ang pangit naman example, 10 taon, di ba? Tapos, bawat month, pare-pareho yung bayad, 1,000. Ang tagal mo bayaran. So number 2, extended repayment stretches out the loan over a period that can be as long as 25 years. Ito yung mga ginagamit ng mga sa mga pag-uuha ng bahay sa Cavite or Laguna. 25 years to pay. 25 years to pay, ibig sabihin yan, example, yung value ng bahay, 1 million lang. Eh pag 25 years mo lang babayaran, mas mataas sa 1 million pag inipon yun. Eh pag ako yung may-ari ng kabahay, di ba? May presyo ng cash na 1 million kesa sa presyo pag babayaran mo yan ng 25 years. Pag 25 years, 1.5 million. Pero 25 years to pay. Pag cash, 1 million. Pag 25 years to pay, 3 million. Diba? Pero 3 million installment. 25 years. So, hindi na siya nag-a-apply sa bahay, no? Sa lahat ng mga pautang nyo, ganun gawin nyo. Pag mas pagtagal siyang babayaran sa inyo, mas mataas dapat yung tatanggap mo. Mas mataas yung monthly. So, pag ikaw na magbabayad, ganun talaga. Number 3, income-driven repayment. Depende sa pagginautangan. Bossing, yung utang ko 10% na ng sahod ko, babayad ko per month, 10% na ng sahod ko. Ayan, so pag ang sahod mo ay 20,000, edi 2,000 per month. Pag tumaas ang sahod, magiging 30,000, edi 3,000 per month. So depende sa income mo. Based on your income and family size. Hindi pwedeng fix. Pag ikaw nagpautang, huwag kang papayag ng fix. Huwag kang papayag na 5 years to pay tapos 2,000 per ano. Sabihin mo, depende sa sahod mo. Pag tumas ang sahod mo, taas mo yung bayad mo per month. 10% no, ng sahod mo. O pag tumas ang sahod niya, di tataas din yung sisingilin mo sa kanya. The same way, pag ikaw yung may utang, ganun din. Depende sa income. So, moving the slide.
credit, utang. Credit needs to be managed correctly. Utang mo. Meaning you should pay off your entire balance every month or keep your credit utilization ratio at a minimum, that is keep your account balances. Pag sabing account, utang mo yan. Below 30% of your total available credit. Parang sa ano to, parang sa bangko no? Pag walang credit card, sabi ng GCash, no? Diba sa GCash pwede ka mangutang? Sabi ng GCash mo, you are entitled to 10,000 credit. O, pwede mong utang sa GCash eh. O sabi ng credit ng GCash mo, 10,000, pwede mong utangin. Sabi natin, huwag mo utangin yung buo. Baka kasi sinasagad din, no? At 30% lang. Pag you're entitled to 10,000 na credit sa GCash, o di 3,000 ang utangin mo. Pag buo. Example, total credit given by Citibank. Ito naman yung sa credit card. Sabi ng Citibank, ang credit card mo, 100,000 worth of merchandise ang pwede mong utangin sa SM. Huwag mong sagarin na 100,000. 30,000 lang. Ibig sabihin yan, yung utang mo dapat huwag mong palampasin ng 30% sa total available na pwede mong utangin. Huwag mong sasagarin. Okay, pag sagad yan hindi mo masyadong mababayaran yan. Mas laki ng interest. So, naging 30,000 lang. Pag may nagpautang sa'yo, huwag mo siyang utangin ng buo. 30% lang pinapautang. Kaibigan mo nagpautang sa kaibigan mo, di ba? Nagpautang, oy, paano kailangan mo? May 100 ako dito, hindi. 30 pesos lang utangin ko. Palagi siyang 30% ang iyong available credit. Okay, factors that determine your credit score. Ang isang negosyante, no? Ang isang wise na negosyante. Kung pwede siyang mangutang siya. Pag may offer na nagpapautang, utangin niya. Wise. Okay? Sabi mo, sir, ayoko pong mangutang. Pero kung business, pero ayoko mangutang. Pag personal, siguro, pag negosyante ka, pag meron ka negosyo, maganda yung umuutang ka rin. Yan. Kasi pag nangutang ka, that is the only way that you are building your credit capability. Your credit score, yung credit reputation mo ay nabibuild mo pag nagpapautang ka. Diba? Pag di ka nangutang, di nila malalaman kung magaling ka magbayad. Pag negosyo ka, sometimes di mo maiwasan na mabuhusan ng fund ang iyong business. Darating yung time, mabuhusan ka ng fund. Example, pero stable ang business mo, dumating yung time, kailangan bumili ng panibagong machine worth 2 million. Ipinapautang naman siya. On credit naman siya. Pag pinapautang, sabi ko, pag pinapautang ng supplier, utangin nyo. Huwag kang magbabayad palagi ng cash. Pag meron kang cash available, huwag mo siya palaging gamitin. Kasi yung cash na yan, meron siyang mas urgent na paggagamitan. So, sinisave mo. Nire-reserve mo yung cash mo. So, mas urgent sa mga bayarin. So, pag pwede mo utangin mo. Kaya pag nangutang ka, that is a way of building your credit score. O unang utang mo, di ba? 1 million. Diba? Nagbayad ka kagad. So, good payer ka. Ang credit score mo, perfect. Pwede kang pautangin ulit. Diba gano'n naman Pag nangutang ka sa una, di mo binayaran, ako, pangalawa, di ka na papautangin. Ibig sabihin noon, yung credit score mo mababa, bagsak. Number 1 kasi, no? Ang iyong paano gumaganda ang iyong credibility sa pangungutang. Payment history.
Good payer ka ba? On time ka ba magbayad? Amounts owed? Nangutang ka 1 million pero bayad ka agad? Maganda. Length of credit history? Kung matagal ka magbayad, 15%. Credit mix, you credit. So, pag hindi ka nangutang, hindi ka magkakaroon ng mga to eh. Kung nangutang ka, first time mangutang, ako sa bilang bangko, pwede pong malaman ang iyong credit score, wala kang may pakita ngayon. Kasi hindi mo pa nasubukan, mangutang. Kaya nga, it's good sometimes to have credit. To pay bills, set up direct debiting where possible, so you never. Ito yung mga mga yung style mo pag masyado kang maraming bayarin. Example, isang month, ang binabayaran mga bills, mga 10, minsan makakalimutan. So, pwede mong gawin the auto debit, direct debit. Pwede sa bangko, no? Pwede sa bangko. Sabihin mo yung bangko, every month, yung account mo sa bangko, mababawasan ganito amount. Pupunta sa isang payment plan ganito. Parang di mo sa nakakalimutan. Sa GCash din, pwede rin ganun. Example, meron kang subscription sa GCash. Example, subscribe ka ng Canva, subscribe ka ng CapCut, 300 or 180, di ba? Automatic siyang madidebit sa yung GCash. So, hindi mo sa nakakalimutan. Kapag bumili ka sa TikTok, di ba sa TikTok may pay later sa TikTok, pwede mo tayo sa TikTok binili mo. Tapos, naka-auto debit na lang siya. Pwede mo sa makalimutan, bayaran sa TikTok monthly, naka-auto debit. Isa ng auto debit. So that you will never miss a payment. At maganda ang iyong credit score. Yan. Kasi pag nakalimutan mo di mo pwedeng sabihin nakalimutan mo. Record mo na yon. You miss a payment. Okay, so moving my slide. Other critical documents include a living will and a healthcare power of attorney. While not all of these documents directly affect you, ito yung sa mga sa mga pagkawayan ng pag ikaw din mawawala. Pagkano ang mapupunta sa retirement? Sabi na pag bata ka pa, di mo pa saling inaalala yung retirement mo. Pero maganda kasi lahat naman dyan pupunta sa old age. Pangit yung wala ka ng kapagbulan ng pera pag retired ka na. Kasi wala kang trabaho nun. Example, retirable age sa Pilipinas, 65, 60. Pag 65 ka na, wala ka ng income. So, meron ka ng pension, retirement, na ngayon pa lang binabayaran 10 years in advance, binabayaran mo na siya. So, magkano daw ba yung magkano yung kailangan mo pag ikaw retired na? Example, patandaan mo magkano kayang kakailanganin mo isang buwan pag matanda ka na o ikaw ay retired na. Kasi ngayon, gumagastos ka ng kumasahod ka 30,000. Yung 30,000 ubus. So pag retired ka na raw, hindi ka naman ganun kalakas gumastos compared sa ngayon. Pag may dumatanda ka. Kasi kung patanda ka na wala ka nang gastos pamasahe. Wala ka nang gastos sa pagkain sa office. So, mga 80% lang. Example, ngayon, gumagastos ka 30,000 per month. Pag retired ka na, 80% ng 30,000. That is 24,000. Ibig sabihin yan, pag ngayong bata ka pa, 55 years old ka, isang buwan, gumagastos ka 30,000. Pag retired ka na at the age of 65, gumagastos mo na lang daw, isang buwan ay 24,000. That is 80% of your 30,000 salary.
So bakit bumaba? Ba't 24,000? Ayun nga, wala ka na masyadong gastos sa damit, hindi ka na masyadong lumigimik, wala ka na masyadong gastos sa pamasahe, going to and going from your office. Kaya naging 24. Pero meron na gastos additionally sa mga gamot. Ayan, yan ang dapat sinisave mo. Okay, the word trust. Kasi pwede siya relationship in which one party known as a trustor. Ito yung mga mga pag ikaw ay medyo matanda na, tapos marami kang yaman, meron kaymanan, inaalala mo saan mo pupunta, di ba? Yung yaman. Meron mang last will and testament. Kung kanino mo pupunta yung yaman mo. Yung trust naman, ito naman example, ikaw ay may kamag-anak, lolo mo. Tapos ikaw ngayon ay 15 years old ka pala ngayon. 2026, 15 years old ka pala ngayon. Yung lolo mo pinamanahan. Pinamanahan ka 5 million. 5 billion pesos. Sa edad na 21. Saan nilang mahawakan yung perang 5 million pesos? Diba? So, habang bata pa, hindi pa pwede. Kung sinong hahawak ng 5 million? Yung trust. Trust ang tawag natin yan. So, ang trust ay ito yung taong pinagkatiwalaan ng lolo mo to hold title to the property or to hold to an amount na 5 million pesos for the benefit ng isang third party. Ikaw yun. The beneficiary. So, ang trust, pwede sa bangko. No? Bangko. Sige sa BPI. Sabi ng BPI, Mr. X, no? 15 years old ka pala ngayon, pero pag tungtong mo ng 21, ililipat na namin sa pangalan mo yung 5 million pesos. Pag ikaw na ay age 21. Ang tawag natin sa bangko ay trust. Sarap yun, mga pelikulang ganun, di ba? Napamanahan siya ng mahirap lang siya, tapos pamanahan siya ng malaking perang lolo niya sa Amerika. Tapos ang attorney pupunta sa bahay nila, pabalitaan siya. There is trust. There is trust agreement. Okay, insurance naman, pag-usapan natin. Insurance can cover most of the hospital bills as you age. Maraming klase na insurance. Common naman is life insurance. Pag sinabing life insurance, yung buhay mo. Kaya kung ay namatay, meron makaramdam yung relative or yung kin. Kung ikaw nagkasakit, may insured ka naman. So mga companies ngayon, guys, no, they offer insurance benefit para sa mga empleyado. Example, sa isa kong school, may insurance, may card na binigay sa amin, iCare card. Pwede namin gamitin yon pag kami ng hospital, nagpa-check up o nagpa-laboratory. Bayad yun ng university. Health insurance naman tawag doon. Through card, no? Yung PhilHealth is a life insurance. Pag na hospital ka, tapos member ka ng PhilHealth, so they will cover the hospital expenses. Meron namang non-life insurance, di ba? Ito naman para sa mga sasakyan. Aksidente yung sasakyan mo, nabangga, nasira. So, babayaran ang insurance yan. You can claim a certain amount from the insurance. Depende doon sa sira, bangga ng iyong sasakyan. And meron namang funeral insurance. Itong common, St. Peter is a form of funeral insurance. St. Peter, di ba? Nagbabayad ka ng 1-2 per month sa loob ng 5 years. Pag may nangyari sa'yo, di ba? Sagot na nila yung funeral, the burial, yung wake. Sabi nga nila iiyak ka na lang, St. Peter ng bahala. Mahal lang yung St. Peter, dati 500 na binabayaran ko per month, ngayon 1-2 na. So it's good to have an insurance na.
Okay, next one. Personal financial strategies. The sooner you start financial planning, the better, but it's never too late to create financial goals. So, pag nag-work ka na, ayan, wala ka pa namang masyado, wala ka pang asawa, wala ka pang anak. You can start, pension plan, St. Peter, healthcare. Kahit naman hindi ka empleyado, you can apply for a health card eh. Pero naman silang binibigay na Iga lang, pag employed ka, monthly binabayaran ng company mo yun yung health card mo. Pero pag hindi ka employed, pwede kang bumili ng health card. Example, 12,000 isang year. Pag na-aksidente ka, kahit magkano, babayaran ng insurance yun. So, ayun pa lang, pwede ka pwede ka mag-invest, pwede ka mag-save. Now, financial strategies. First, know your income. Hindi naman tayo invest pag alam nating maliit lang yung ating sahod. It's all for nothing if you don't know how much you bring home. Huwag kang mag-invest, huwag kang bumili, huwag kang mag-kuha ng insurance pag alam mong lampas yan sa iyong take-home pay. Sabi natin, 20% lang na yung take-home pay, di ba? Should go to your future needs. Number 2, devise a budget. A budget is essential to living within your means. Ayan, this one is good. The 50-30-20 rule budgeting method. 50-30-20. You can revise itong 50-30-20. May po siyang baguhin eh. Number 3, pay yourself first. It's important to pay yourself first since your money set aside for unexpected expenses. Unahin yung mga urgent. Unahin yung food, di ba? Yung 50% kanina. Yung mga living expenses mo. Food, clothing, shelter, yan. 50%. Before allocating sa mga unexpected. Kasi ang 50% expected yan eh. Food, di ba? Clothing. Bago mag-allocate sa mga unexpected, mga hindi inasahan, medical bills, significant car repair, mga yan. Mga secondary lang sila. 4, limit and reduce debt. Sabi natin kanina, pag may nagpautang ng malaki, huwag utangin lahat. 30% lang utangin mo dyan. Don't spend more than you earn to keep debt from getting out of hand. Most people have to borrow from time to time. Sometimes going into debt can be advantageous. For example, it leads to acquiring an asset. Okay lang. Pag nangutang ka, gagamit mo sa iba. Example, nangutang ka sa bangko, may pupuntahan, pambili ng bahay. O nangutang ka sa bangko, pagdagdag sa puhunan ng iyong business. So, okay lang. Mas maganda yung sa nangutang ka, gagamitin mo for vacation expenses. Yan. So, you limit yung debt mo based on your capacity. Ulitin ko, naghihirap tayo because we are living beyond our needs. Ang ating gastos, ang ating utang, lampas-lampas pa sa ating capacity to pay. Only borrow what you can repay. Ayan. 30% siguro pwede na, Pag may pagpautang ng 50,000, mahirap bayaran 50,000. 20,000 lang. Ang utangin mo sa kanila kasi trap yan or kumunoy. Tawag dyan kumunoy, Pag nangutang ka sa Citibank, nangutang sa credit card, tapos kung ang gamit mo, tuwang-tuwa ka. Tapos di ka nagbayad, kumain ka sa Pizza Hut, pinabayad mo credit card, tuwang-tuwa ka kasi wala kang binayaran. Tapos sa temp ka, natupso kang gamitin sa nang gamitin. Yung 300 pesos later on, naging 2,000 na siya. Hanggang lumaki siya. So that is a trap or a quicksand.
or kumunoy, no? Ang tawag ko dyan. Monitor credit score. So it's good to have credit. Kasi that is the only way of building your credibility or your credit score. Okay, number 7, to protect the asset, one way you protect your asset is insured. Naka-insured ang yung mga asset insurance. By insurance, as you age, Yun, as you age, dati nung una, ayokong matanda ka, maraming sakit. So, it is really needed for you guys to have a health insurance card. Maraming klaseng card Value Care card, Coco Life, yan, merong iCare, merong Medicare. Pag ikaw ay employed, automatic yung insurance, health insurance, binabawas sweldo mo So, sometimes, that is the benefit of your company for you, no? Yung meron kang health card na pwede mong gamitin pag ikaw ay na nagkasakit, binabayaran ng company yan. Mga property mo rin dapat in-insured mo, sasakyan, di ba? Tapos yung may life insurance din. Yung bahay in-insured, mga anak, educational plan para sa mga anak yan, binabayaran mo siya. Pwede siyang per month, pwede siyang per year. And sa ating number 8, give yourself a break. So we know that stress could kill. Nakakamatay yung palagi kang nagtatrabaho, di ba? So once in a while, dapat ikaw ay nagre-relax din para sa sarili mo. Yeah, you travel. Tulad sa ikaw ay nag-work ng Monday to Friday, tapos puyat ka Monday to Friday, sa Sabado matulog ka maghapon para recharge. Tulad sa mga faculty, mga professor, example, we are working the whole sem, tapos pag sem break, example ako, I travel pag sem break, parang recharge din para sa mga pagod. And number 10, last but not the least, don't forget to delegate when needed. Hindi lahat ng trabaho ay kaya natin. If we can delegate some of our work, example, ikaw ay may business, don't do the tax process. May mga taong gumagawa ng taxation, gumagawa ng bookkeeping. So, ibigay mo sa kanila yon. You're delegating some of your work sa mga taong expert. Parang pag you can do something na mas beneficial instead of exerting effort sa mga mas matrabahong task, company mo or sarili, na kaya namang ipagawa sa iba. Ayan, para ma-reserve mo yung mga yung iyong mga energy sa mas marami pang pwede mong gawin. Of course, you pay, may bayad naman mga yan. Okay, so those are the strategies natin para we can build more wealth, and these are the references na aking ginamit sa ating lesson for the day. And don't forget to comment your name. So after watching the video, after watching you digest, intindihin nyo yung aking laman ng content, aking video now. Hindi lang ito just for the attendance. You should be digesting and understanding yung laman ng ating lesson for today. And after understanding, don't forget to comment your names sa YouTube channel mismo Ang YouTube channel mismo magko-comment tayo yung mga pangalan, because those names will serve as your attendance for today. As I said, I am very strict with the attendance natin. So this video will be open, will be accessible until 10
It will be accessible until 10 p.m., 11 p.m. or Wednesday. So, Wednesday lang. Ngayong gabi lang to, no? Accessible. And after that, I'm going to lock the video. So, don't forget to comment your name. And with that, I'm going to end the session. And by everyone, don't forget to subscribe. Palambing naman to subscribe to my channel. Thank you.